Philippians 1:20, HCSB. My eager expectation and hope is that I will not be ashamed about anything, but that now as always, with all boldness, Christ will be highly honored in my body, whether by life or by death. It may be there are times when we are fearful of what the future holds. We see the decline of morality in our country and shudder to think what lies ahead. Or perhaps our health is declining, or our marriage is not what we wished it was, or our financial outlook isn't the best. None of us know what the future has in store, and for some, that could cause us to worry or fear. But when you listen to God's word, you find real assurance, for it tells us not to worry about tomorrow. In today's message, Pastor Ching Macapobre talks about the source of Paul's endurance in pursuing his ministry. Paul's situation in Philippi. Paul's response in adversity. The meaning of the word eager. Paul's highest priority, passion, and driven focus is to glorify the name of Jesus. No greater circumstances can surpass if we keep our expectations and focus on Christ. Eager expectations in Christ always generate boldness, and eager expectation and focus in honoring Christ in his body, in life, and in death. Jim and Elizabeth Elliott were missionaries to the Auca Indians. Jim and a few of his fellow missionaries lost their lives at the hands of those they were trying to win for Christ. What's remarkable is that these men all had sidearms or rifles to protect themselves, yet none of them fired a shot in their defense as they were speared and killed by some of the Aucas. Elizabeth and a few other missionaries returned to minister to the Aucas and soon won many of them to Christ. I think Jim Elliott and his fellow servants of Christ had a proper perspective on the future. Jim's perspective on the future is evident in the statement he made. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. None of us knows what the future may bring. We don't know what difficulties and trials we may face, but we can face an uncertain future with the same kind of joyful confidence that was obvious in Paul's life when we trust in the King of Kings. And we can live unashamed with confidence that Christ will be magnified through the power of the Holy Spirit in us. Ang humble din ni Paul sa Pilipos o kung sa Philippians chapter 1 verse 20, my eager expectation and hope is that I will not be ashamed about anything, but that now as always will be with all boldness Christ will be highly honored in my body, whether by life or by death. Kung lantaw mo ang context, ang Philippians o kung ang whole book of Philippians makaturan considered siya nga the most happiest book in the entire Bible, no? Amo na dira ni mo makita ang isa sa mga tema o kung sa theme sa Philippians nga libro is rejoice in the Lord always, no? Siling pa ni Paul sa Philippians 4:4, magkalipay kamo dira kay Kristo, liwaton ko magkalipay kamo. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Nga, diri sa Philippians makaturan, dira na agyan ni Paul ang grabe nga persecution, grabe nga hardship, grabe nga kabudlayan sa pag-alagad sa Ginoo. Silipya dira niya na experiencehan as introduction. Basahon nato ang situation ni Paul dito sa Philippi na experiencehan niya ang imprisonment, na priso siya. Dayon, na priso hindi kay nangawat, na priso hindi kay nang rape, na priso sa tungod kay gawali siya sa pulong sa Ginoo. Na priso siya tungod kay nagstand siya sa pagsugid, sa kamaturan, sa kaluwasan, nga mo si Ginoong Hesus lang ang manluluwas. Tungod kay sa ito nga panahon, ang emperor nagakilala nga siya lang ang Diyos. Ang emperor mga kauturan wala na sing iba nga tahuron sa sito nga doog. Pero ang mga Kristohanon upod sa kay Paul nagawali nga way na sing iba nga Dios kundi si Ginoong Hesus amo to nga napriso siya. Imprisonment. Kita way pata nakaagi priso no. Way pata kaagi ginatawag nato na priso ta tungod kay gaalagad ta sa Ginoo, na priso ta tungod kay nagawali ta sa pulong sa Ginoo. Pero si Paul na experiensyahan niya ni mga kauturan dito sa Philippi. Public humiliation, gipakahuyan.
Dayon constantly change. Kung sa mga ano pa ang kadina, gigapos ang iya duwa ka kamot. Amo na gani nga bisan sa tunga sa sitwasyon niya, bisan sa grabe nga kabudlayan, nagapangita sa sing padayon nga opportunity sa pagwali sa pulong sa Dios. Ang pagwali sa pulong sa Ginoo, ang kadina, ang prisuhan waay nakabalabag. Bisan sa tunga sa grabe nga hardship, sa tunga sa kadina mga kauturan. Si Polya wala na dulaan sing paglaom. Ano pag restricted in his movement. Hindi siya kalihok, hindi siya kahimo sa iya nga gusto, pero wala siya nadulaan sing ginatawag nga desire kag handom. Isolated from his friends. He had haters who were trying to destroy his ministry. Gusto sa mga tao nga dulaon gid ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Dulaon gid si Paul sa ministry niya. He had a very little support from other churches. No, kung kaisa sa aton kabuhi bilang Kristohanon, kung nara na ta sa kapipitan, jutay na lang ang aton yung mga supporter. Damo pa basher. No? Damo pa mga kauturan, pero madamo man labi na gid ang Philippine Church, no? Gapadala sa kay Paul sing encouragement o kung pagpabakod sa iya nga sitwasyon sa sinidiri nga mga bagay. Kag dayon siling pwede na mga kauturan. Paul's response in adversity. Ano ang response ni Paul sa sini nga sitwasyon? Sa sini nga kabudlayan nga iya na angkon sa pagwali niya sa pulong sa Ginoo. Ang word nga siling pwede may eager expectation. Bisan gipriso ka, maskin gikadinahan ka, maskin gibalhog ka mga kauturan, ginhumiliate ka, pero ang word diri nga eager expectation and hope. Why siya nadulaan sing paglaom kag paglantaw sa mga butang nga mahimo sa Dios sa iya? Silipia may eager expectation. Ano ning word nga eager expectation? Joyful confidence. Amo na nga balipol nga magkalipay kamo sa gihapon. Liwaton ko magkalipay kamo sa gihapon. Bisan pa no? Sa aton niya kabuhi, sa sining katapusan sa kapanahonan, hindi tanan nami ang na-experience naton sa pag-alagad sa Ginoo. May mga kabudlayan, balatian, amo na kung kaisa, kung wala ka eager expectation sa Diyos nga may mahimo sa imo, depression, stress, mental health. Karon si Satanas makaturan nagapanago. Gapanago siya in the form of mental health. Gatake siya within sa tawo. Labi na gid kun waay ka relasyon sa Ginoo. Amo na nga damo ang suicide even ang mga young people. Damo ang suicide tungod kay ang expectation nila wala sa Dios. Ang expectation nila waay sila gatulok sa mahimo sa Ginoo sila. Kag ano pa gini sila na? Undistracted focus. Ano man ang yan naagyan, ang kadina wala to nakapadistract sa iya. Ang prisuhan wala nakapadistract sa iya. Ang pagdakop sa iya wala nakapadistract sa iya. Sa focus kag goal niya sa iya kabuhi nga amo gid ang pagwali kag paghimo sa mga butang nga gipahimo sa Ginoo sa iya. Unshakable nga focus mga kauturan. Amo na dapat ang Kristohanon nga ano man ang maagyan naton nga mga sirkumstansya sa sini nga kalibutan. Dapat may eager expectation kita which is joyful confidence, undistracted focus, intense anticipation. Amo ning mga tao sa mystical union nga nakatapik na gid sa Ginoo. Nakaangot na sa Ginoo mga kauturan. Nakahibalo kita nga kun ara ta sa Dios di kita pagpabayan sa Ginoo. Ara pa kamo da? Hindi ka gid pagpabayan sa Ginoo. Readiness to receive ano man ang outcome. Hambal si Paul kamatayon man ni. Kabuhi man ni ang outcome sini. Handa ko. Always looking for opportunity. Imagine mo na, bisan aras sa prisuhan, pero gapati siya nga ang pulong sa Diyos, hindi piniriso. Bisan aras sa prisuhan, mga kauturan, ang Philippians, nga ginatawag na to nga, jailer na luwas pa. Tungod, non-stop ang iya nga paghandom, always looking for opportunity sa pagwali, kag paghimo, kag pagdayaw, kag pagsimba sa Ginoo. Bisan sa tunga sa kalisod, kag kabudlayan. Bisan sa hindi favorable nga sitwasyon niya.
Bisan grabe, sa aton kung kaisa, hilanat palang gani, di natadayon. Di ba? Pero tanawa pala si Pulo, always looking for opportunity. Not looking, silipada ang eager expectation, not only looking for something, but also looking for a good thing from something. Hindi bala ko isa no, pinang wala siya nagalantaw, why siya naga-focus sa iya subong nga sitwasyon. Si Paul, why siya ga-focus sa iya nga nagligad, sa iya sitwasyon, ang iyang ginafokusan ang himuon sa Dios in the future, mga kautora. Ang discouragement naton kung kaisa no, ang mga kabudlayan, ang aton nga mga anxiety sa kabuhi, nagahalin na sa pag-focus gali naton sa present naton nga sitwasyon. Sa presente naton nga sitwasyon. Amo na nga siling piyadiraya, kinahanglan may ginatawag kita eager expectation. So ang word nga eager, mga kauturan, intensity. Intensity, but silingon, may spark. Kung sa mga Korinti pa, may gakalayo, mga kauturan. Actively, deep longing kag zeal. Amo na ang ginatawag nga eager expectation naton dira sa kay Ginoong Hesus. Sometimes sa life, ang mga distraction, sometimes sa atong journey sa niya kalibutan, ang mga butang sa siniya kalibutan, amo na ang magpa dula sa aton sa expectation naton sa Dios. Sa tudtod lang, why naman ta iban nga gina-expect sa siniya kalibutan? Martista ka patahaw? Siling ko, why na tahandom nga iban? Amo na lang gid ang pag-alagad sa Ginoo. Amo na lang gid ang paghibaya sa Ginoo. Amo na lang gid ang pagsimba sa Ginoo. Amo na lang gid ang paghatag sa mga butang nga gikinahanglan sa Dios sa aton. Waay na sing iban, mga kauturan nga rason pa nga sa pagkabuhi. Amo na ang balipol, wala na. Kinahanglan sa pag-alagad naton may eager, may intensity, may active nga or ginatawag naton nga deep longing, handom, gahinam-hinam nga desire, zeal. Ang problema lang kay ang Kristohanon, ang expectation nila ara sa material nga mga butang. Amo na gali kung kaisa, pag hindi na favorable ang sitwasyon, pag hindi na favorable ang sitwasyon, mga katuran, suno sa aton nga expectation, dira na nagahalin ang anxiety, stress, kagdayon, ang depression, mga kauturan. Pero tanawa bala si Paul, sino man bimalipay nga gikadinahan sa, pero sa tunga sina makakanta pa kagyapon. Dayon, ano pa na da? Paul's highest priority, passion, and driven focus is to glorify the name of Jesus. Why na iban handom si Paul, mga kauturan? Balabagan man siya sa mga tao, balabagan man siya sa problema, balabagan man siya sa kabudlayan, balabagan man siya sa ano man yung circumstansya, mga kauturan, pero wala na liwat ang iyang focus, ang iyang passion, kag iyang priority, nga amo gid ang pagdayaw kag pag-isa sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amo na nga bisan diin siya idasok, maskin ano ang iyang ano ang iyang ginahimo, bisan diin ano pa nga mga circumstansya, padayon siya sa iyang goal nga mapagwali sa pulong sa Dios. Amo na dapat ang focus naton, wala na sa ibang nga focus is to glorify God. Kung makita nimo ni nga verse, isa lang ni sa nga verse, pero siling pa diraha. Our expectation should be in God, not in our condition, circumstances, people, or things. Hindi ka na mag-expect sa tao. May mahimo pa ang tao sa imo. Hindi ka man mag-expect sa mga circumstances naton, dito mag-expect sa condition naton, sa tao or sa ano pa dira. Dapat ang expectation naton ara gid sa Dios. Ang Dios makasarang sa pagbaylo sa condition mo. Kung ay eager expectation mo ara sa Dios, ang Dios makasarang sa pagbaylo, sa pagbago sa imo circumstansya. Tungod labaw siya sa circumstansya nga aton ginaagi sa siya kalibutan. Labaw siya sa tawo. May mahimo siya labaw kaysa sa tao, kag may mahimo siya labaw sa mga butang sa siya kalibutan, mga kauturan.
Amo na nga ang imo pangunahuna, ang aton pangunahuna i-shift naton sa focus naton dira sa Dios. Hindi sa tawo, hindi sa circumstances, hindi sa kay bisan sino. Ang hambal pa dira, therefore whether you eat or drink or whatever you do everything for God's glory. I know no nga sa atong pag-alagad sa Ginoo, damo kompetensya. Tungod damo pa ta desire kag handom sa kabuhi. Damo ta mga damo kompetensya ang Dios sa aton. Tungod kun may handom ang Dios sa aton, may handom pud sa aton kaugalingon. Pero isa lang ang pinaka the best nga desire sa Kristohanon nga mag-drive sa iya sa kadaugan amo ang paghimaya sa Ginoo mga kautoran. Way na sing iban pa nga desire kag pinakamataas nga priority sa pagkabuhi sa sini nga kalibutan mga kautoran. Ang tagsa ka mga butang atong ginauyatan, ang tagsa ka mga butang, ano man nakalisod, ano man nakabudlay, ano man nakamalipayon, magaresulta na sa kahimayaan sa Dios. Anon man lang nga nami kayong imong sitwasyon, pero hindi na magaresulta sa paghimaya sa Dios. Si Paul, hindi para sa iya, hindi self-glorification ang iya ministry, hindi para sa pag-honor siya kaugalingon, hindi sa pag-lift up siya kaugalingon, hindi sa exalt sa iya nga hilikuton, kundi ang iya nga handom kag desire. Isa lang, mahimaya lang ang Dios sa iya kabuhi. Amo na dapat ang aton nga handomon man kag focus naton sa kabuhi naton sa iya kalibutan. Ang expectation naton, ang eagerness naton. Ara lang sa Dios, mahimaya ang Dios. Okay na. Bahala ang tao hindi mahimaya sa aton, bahala ang tao hindi magupod sa aton mga kauturan. Kaya ang aton journey hindi pag-promote sa kaugalingon ta. Ang journey naton hindi sa pag-exalt sa kaugalingon ta, kundi ang pag-exalt gid sa ngalan sa Ginoo mga kauturan. Amo na si Polya. Kag ang tao gali no, nga ang motibo niya amo gid ang pagsimba sa Ginoo. Ang motibo niya amo gid ang pagdayaw sa Ginoo. Tandaan niyo gid na wala man untat si Satanas sa paghingabot sina. Wala man untat si Satanas sa pag-distract sa sina nga mga butang. Dayon ano pa da? No greater circumstances can surpass if we keep our expectation and focus on Christ. Wala labaw nga circumstansya kung ang focus mo ara sa Dios, maskin ano pa na dira, masin sino pa na dira, masin grabe pa na ang sitwasyon, hindi kasi na ma-distract mga kauturan. Ang hambal ni Paul, maskin ano pa, silipay daw, the one who is in you is greater than the one who is in the world. Ang Diyos nga ara sa aton, mas dako pa sa problema nga aris niya kalibutan. Ang focus naton ang Diyos, ang lalabuton naton ang Diyos, maskin ano pa kadako nga circumstance din na maglabaw mga kautok. Maskin ano pa na kadako nga problema, hardship, kabudlayan sa kabuhi, hindi na makalabaw mga kauturan. Tungod ang Diyos nga ari sa aton is greater than the one who is in the world. Ano nga ari sa kalibutan? Ang yawa? Tigulang na ang yawa. Sinipas ito, daw liyo na nga wala na unto. Ano paging ari sa kalibutan? Ang sala. Anong hambal sa kanta? My sin is great, your love is greater. Problema? Kwarta? Hindi na makalabaw sa Diyos nga harasaton mga kauturan. Amo na nga, ang focus mo ara lang sa Dios, wala circumstansya nga makadagdag sa imo, makadestroy sa aton, makapaluya sa aton, makahatag ag makapalayo sa aton dira sa presensya sa Ginoo. Tungod ang Dios nga ari sa aton mas dako sa mga butang aris niya kalibutan. Amo na nga kinahanglan niya ang eager expectation sa isa ka Kristohanon, mahigot gidapat sa Dios mga autor. Mahigot gidapat ang aton nga expectation dira sa Ginoo. Saligan mo ang gobyerno,
Ngano na ni karon natong gobyerno? Saligan mo imo amo? Saligan mo ang tawo? Wala. Waay mga kauturan. Tandaan ta gid na nga ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo sa aton nga ihigot gid naton ang aton focus, attention, affection dira sa Dios nga buhi tungod siya lang ang hindi mag-disappoint sa aton mga kautor. Siya lang ang hindi magpaslaw sa aton. Mapaslawan lang ang tanan. Ang Dios nga atong ginalagaran hindi gid ta mapaslawan sa mga saad kag promesa niya. Ang pulong lang sa Ginoo ang napamatud-an nga nagakatuman. Ang pulong lang sa Ginoo ang napamatud-an nga matuod mga kauturan. Ang pulong sa tao wala na. Amo na kinahanglan ang Kristohanon mahigot gid siya sa pulong sa Dios kag sa promesa sa Dios. Tungod ara ang matuod kag ang assurance sa sinadra nga mga pulong. Kag dayon ano pa niya? Eager expectation in Christ always generate boldness. Anong hambal sa text na atong ginbasa? Ang hambal niya da sa Ilonggo, basahon naton sa Ilonggo. Dako gid ang akon handom kag paglaom nga hindi gid ako mahuy-an. Hambal ni Paul, ang expectation nako nga hindi gid ni makadala sing kahuy-anan, instead makadala ni sa kahimayaan sa Dios. Kag ikaduha, kundi parihas ang una magpadayon ang akon kaisog despite sa kadina, sa prisuhan, sa kabudlayan, sa hardship, nag-isog pagid si Paul mga kauturan. Amo na kung kaysa, silibada, dapat may birtud kita nga preha sa putsukan, nga damor nga ginahaboy, damor nga ginakagat, gapangagat. Ngang Kristo no, damor nga ginaatake sa yawa, damor ginaatake sa balatian, damor nga ginatake sa kabudlayan, pagsulay, kabudlayan sa sini nga kalibutan, kapigadhon, damor nga gaisog sa pag-alagad sa Ginoo. Ang hambal ni Paul, magpadayon ang akon kaisog. Hindi mananaw. Nga instead nga, mag-atras, gaabante. Imagine. Dapat pareha gali tatod sa putsukan. Lampinig, batuhan yun na bala. Kay lagson ka mo sa kagagton. The more nga ginahingabot, the more nga gaisog sa pag-alagad sa Ginoo. Hambal ni Paul, generate boldness. Ang imo, ang aton gali expectation, ara lang sa Diyos. Makaprodusar ni sing kaisog sa aton mga kautora. Kaisog, bisan pa sa kalisod sa sitwasyon, kabudlay sa pag-alagad sa Ginoo, pag-agi sa mga problema, magaprodusar ni hindi kahadlok kag kabalaka kag pangduha-duha, kundi kaisog mga kautor. God has not given us a spirit of fear and timidity, power, love, and sound mind. Amo na nga silipeda. Anong hambal ni Paul? Kung hindi lang nimo atrasan ang mga problema, isugan lang. Hindi lang nimo pag-atrasan ang mga kabudlayan sa kabuhi. Imo lang atubangon ang imo higante nga nagatubang sa imo kasubong sa kay David. Hindi lang nimo pag-atrasan, mangin maisog ka lang mga kauturan. Tandaan mo gid na may maani ka gid nga kayuhan. Pero isa sa mga birtud man sa Kristohanon pag-agi na sa mga pagtilaw kag pagsulay, manalaw na. Manalaw na. Pero kabay pa. Nasiling pa ni Paul sa sininga text. One text lang ni sa mga kauturan. Nga ang iyang eager expectation is always generate boldness. Isog. Hindi isog baho. Hindi mangaway. Isog sa pag-atubang sa problema. Isog sa pag-atubang sa sala. Isog sa pag-atake sa yawa. Isog sa pagtindog sa pulong sa Diyos. Siling pa dito sa Acts, boldness. Na-experiensyahan nila boldness, trigger spiritual opposition. Kung isog ka sa pag-alagad sa Ginoo,
Isog ka sa pagwali sa pulong sa Ginoo para sa mga apostoles. Isog ka sa pag-apin sa kamatuoran. Ga-trigger na oposisyon mga kautoran. Tanawa bala? Sinong pinakadamo oposisyon? Ining mga tao nga isog, mag-apin, kag magtindog sa principle sa pulong sa Dios. Ano nga balito? Gani gindakop nila ang mga apostoles kag ginsulod sa prison nga gindakop ni sila tungod isog sila sa pagkonberter sa mga Kristohanon mga kauto. Pero mga talawit, way na oposisyon. Hilom-hilom lang na. Siling pa dira. Balik ka to danay. Boldness often releases God's miracles. Tanaw bala? Isog lang kaya sa pagpangapin. Maka-experience siya gidaya sang milagro makauturan. Anong hambal diri sa Acts ni Peda? Pero pagkagabi ginbuksan sang anghel ang gitsang Ginoo ang puwertahan sang prisuhan kag ginpagwa niya sila. Nagsiling ang anghel sa ila. Ano ang ila na experiencehan? Hindi tao ang nag-open sa prisuhan, kundi anghel mga kauturan. Amo na nga sa sining katapusan sa kapanahunan, kaysa ang Kristohanon siling pa ga hambal ang isa ka iloy ga halungi gid ang imo pagka-Kristohanon ha nga hindi kita mahuyan. Pagpuli sa nana, pagpuli sa bata. Hunay gihalungan gid ako nay. 2 years na nay way gid sila kay balo nga born again gali ko. Grabe nga paghalong. Kay nahadlok siya nga hambalon siya nga born again. Sa Kristohanon mga kauturan, ang mga talawit, amo ni ang mga compromiser. Hadlok man na oposisyon. Hadlok man na criticism. Hadlok man na hambalan sa mga malain. Kundi mag-upod na lang na siya para linong. Pero ang matuod na Kristohanon, isog magtindog sa kamatuoran. Kag ang mga tao lang nga maka-experience siya sa milagro, amo ni mga tao nga isog mangapin sa pulong sa Dios. Amo na ang silipan ni Paul, ang eager expectation ara sa Dios will generate boldness sa kabuhi sa Kristohan. Jutay na lang karon ang mga isog ng mga Kristohanon. Jutay na lang karon ang mga Kristohanon nga magtindog sa kamatuoran mga kauturan. Jutay na lang gid ang mga Kristohanon nga masiling gatindog ko sa standard sa pulong sa Dios. Jutay na lang gid. Kabay pa nga ang focus naton mangin pareha sa kay Paul. Kagdayon ano pa? Eager expectation and focus in honoring Christ in His body, in life, and in death. Isa pa gid sa focus ni Paul. Halin sang nakalabot siya sa mystical union kag pag-isa sa Ginoo, sila niya way na sa iba ni handom pa kag focus niya kabuhi nga mahimaya ang Dios sa iya lawas. Ining aton lawas. Hambala daan na imo tupad bas itulugan na iya lawas. Mahimaya ang Dios sa iya lawas bisan sa kamatayon kag sa kabuhi. Ano nga bala sa pulong sa Ginoo mga kauturan? We are always carrying around the death of Jesus in our body. Amo na galing akong kaisa, may eksperyensya mo ang kalisod, kabudlayan, kamatayon. Nga, ginadala naton sa aton lawas. Carrying around the death of Christ in our body. Part gida gali ang kalisod kag kabudlayan, hindi gali ta mag-expect. Nga hapos ang aton nga pag-alagad sa Ginoo. Pero sa tunga sina, magmanifest ang gahom sa Dios so that the life of Jesus may be clearly shown in our body. Makita kag magmanifest makauturan ang gahom sa Ginoo sa aton lawas.
Anong hambal dira sa isa pa nga text? Kayhan may magasiling man nga ang pagkaon ginhimo para sa tiyan. Kag ang tiyan ginhimo para sa pagkaon. Matuod na. Pero magaabot ang adlaw nga ang tiyan kag ang pagkaon dulaon sang Dios. Pero hindi matuod yung ginhimo ang lawas ang tao para sa paghimo sa immoral nga pagpakigrelasyon. Kundi ginhimo ini para sa pag-alagad sa Ginoo. Din gihimo imo lawas sa pag-alagad sa Ginoo. Amo na nga, hindi naton pagtinihikan aton lasong gapulaw ta sa cellphone. Pulaw po doon sa Bible. Gapulaw ka sa mga pelikula, pulaw po diri sa tari. Kung ginapakaon nimo sa mga manay pagkaon, kapasti nga man. Kaya ang aton lawas, siling pa dira, wala tanay gihimo, gitagaan ka sa Ginoo sa mga lawas, hindi para sa imo kaugalingon, kundi para gid sa pag-alagad sa iya. Kung kaysa, grabe ta ka, self-conscious. Kinahanglan na ka, aton tsura, presentable. Pero, para lang na sa kung kaisa sa atong kaugalingon. Ang nami gid gipagwapahan mo imong kaugalingon, nag-rejuvenating ka, naglutatayon ka, nag-ano pa kadra nga pagpagwapa-gwapa mo para mahimaya ang Ginoo sa imong lawas. Ano ba tayo? Kundi ginhimo ini para sa pag-alagad sa Ginoo mga kauturan kay ang Ginoo amo ang nagaatipan sini. Amo na nga balipol nga maskin pa mapatay ko kag mabuhi ko, ang Ginoo mahimaya sa akon lawas. Amo nang hambal na sa pulong sa Ginoo nga kun mapatay ka, magkabuhi ka, kun imo lang taon ang next na ang verse makauturan sa verse 21, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang kabuhi amo si Kristo, pero ang kamatayon amo ang kadaugan mga kauturan. Amo isa sa mga focus ni Paul nga hindi ang pag-gratify sa iya flesh, ang focus niya hindi ang pag-exalt siya kaugalingon, hindi ang pagdayaw siya kaugalingon, hindi ang pagpangalipay kag pag ginatawag naton pagbusog siya kaugalingon mga kauturan, kundi ang iya gid lawas amo nang agkalabunog iya lawas, grabe ang iya naagyan. Para lang mahimaya ang Dios. Kabay pa nga sa short nga exhortation sa pulong sa Ginoo. Ang focus naton ara lang gid sa Dios mga kauto. Ano pa bi ang aton handom sa sini nga kalibutan? Aton lawas ginahalungan ni naton hindi para sa kun ano. Ang artista tanawa ba lang mga artista ginasagod nila ilalawas. Ginapakaon nila ilawas, ga-exercise sila. Anong purpose sa ilalawas? Hindi sa pagsimba sa Ginoo, kundi para sa ila kaugalingon nga palangitan-an kay kapital nila ilalawas. Pero ang Kristohanon lain ginasagod na aton lawas, pero may Dios pa nga labaw nga nagatipan sa aton lawas. Amo na gani nga sa aton sa panahon nga magbalatian ta pwede ta ka-claim nga Lord ayuha ko kay instrumento ninimo ang akon lawas Ginoo. Amo nang honoring Christ in our body, in life and in death. Bisan pa magresulta sa kamatayon, bisan pa magresulta ni sindi amo, bisan pa magresulta ni mga kauturan sa pagbiyan nato sa kalibutan, importante ang aton lawas ara sa kamot sa Ginoo.